Nasabugan ako. Grabing panghihina po ng loob ko noon. Sa tingin ko parang wala na akong pag-asa, parang mamamatay na siguro ako kasi hindi ako makabangon eh. Kasi na, yung dito ko po, parang nawala ng pirsa yung buong katawan ko dahil po sa impact. Kaya sabi ko, parang wala na yata akong pag-asa nito. Yung ugali ko po talaga noon, pag nakakaharap sa mga problema is laging balisa, yung hindi mo alam kung ano yung gagawin, walang peace of mind baga. I feel giving up na gustong-gusto ko na po tapusin yung buhay ko. Yung magko-commit suicide, yung parang ganun. Sunod-sunod yung mga problema na nararanasan. Yung feeling mo na parang walang lunas, wala kang malalapitan. Ako po ay naging suicidal. Pagka may problema po ako noon, kahit maliit man yun o malaki, minsan po sinasaktan ko yung sarili ko at wala po akong ibang makakausap kahit yung mga parents ko po. Kulang na kulang yung support from your family. Parang pabigat na lang din ako sa pamilya ko. Kung mabubuhay man ako nito, tapos ganito lang din naman, mabuti pa, mamatay lang siguro ako. Even spiritual po, yun, kulang na hindi mo malaman-laman kung saan ka huhugot ng lakas. Yung inisip ko lang palagi yung sakit kasi parang lumural na ako noon. Mga kaibigan, ang atin pong napanood ay tungkol po sa mga kababayan natin na kagaya po ng marami ay nakararanas po ng mabibigat na suliranin sa buhay. At ang naging kapansin-pansin po sa naging reaksyon nila, kapatid na Dindo, batay sa ating napanood, ay yung iba po pinanghihinaan ng loob, ang iba po nawawalan naman ng pag-asa. At yung binanggit ng isa na dumaan din sa mga problema ay lagi daw siyang balisa. Hindi alam ang gagawin, wala siyang peace of mind. At ang nakapag-aalala doon, kapatid na Jelly, yung sinabi niya na kapag dumarating yung problema sa buhay niya, gusto na niyang wakasan ng buhay niya. Opo, dahil nga po sa inaakala siguro na wala daw pong malalapitan walang mapagsasabihan ng pinagdadaanan, at yung iba po ay sukdulang saktan pa po ang kanilang sarili. Yun nga kung babasahin po kaya natin sa Biblia, sa mga banal na kasulatan, may sinasabi po kaya ang Biblia tungkol sa ganyang nadarama ng mga tao, bunga po ng matitindi at mabibigat na mga problemang nararanasan sa buhay? Meron, kapatid na Jello at mga kaibigan. At tulad nga po ng inyong mababasa sa inyong screen, ay ganito po ang nakasulat sa awit 31 Gs. Ang buhay ko ay dapat nang magwakas, sapagkat lungkot na lungkot ako. Magwawakas ang buhay ko na lumuluha. Labis akong nalulumbay, na anupat nang hihina na ako. Ang mga buto ko ay mahina na. Pansinin po ninyo yung mga kaibigan ng pahayag ng Biblia. Nadarama ng maraming tao ngayon ang katulad nung binabanggit sa talatang ating binasa. Ang sabi, ang buhay ko ay dapat nang magwakas sapagkat lungkot na ako. O di ba yan nga ang kadalas ay narinig natin doon sa mga taong halos mawala na nga ng pag-asa. At ang sabi pa ng Biblia, labis akong nalulumbay na anupat nang hihina na ako. At dahil po sa tindi ng mga suliraning nararanasan, marami po ang nagdaranas ng yung tinatawag na depresyon. Mapo. Alam niyo po ba mga kaibigan, isipin natin to, kapatid na Jello. Ayon po sa World Health Organization, alam niyo po bang nasa 280 million na tao sa buong mundo ang nakararanas nito. At ang pinakamalubhang pagkakamali at kasalanang maaaring magawa ng may depresyon ay yung pagpapakamatay. Yan po ay nakatatawag ng pansin, kapatid na Dindo. Talaga. Maganda po, itanong ulit natin sa Biblia. Ano po kaya ang isang dahilan ng labis na kalungkutan na nadarama po ng ibang tao? Mahalagang yan maintindihan at malaman ng lahat. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. At dito naman po natin babasahin ang nakasulat doon po sa ating binasa kanina sa awit 31 ang talatay Gs. Ang buhay ko ay unti-unting nauubos sa bawat pagdaing. Ang mga taon ko ay unti-unting napapawi sa mga pagbubuntong hininga. Pinagod ako ng aking mga ligalig. Pinulbos ang aking mga buto.
ayon po sa Biblia, ang mga ligalig. Yun ang nagdudulot sa tao ng labis na kalungkutan. Maring dahil po sa pagsubok, ang isa na nga doon yung kahirapan, di ba? Mga kaguluhang nagaganap, idagdag pa po ang pagkakasakit at marami pang iba. Kaya ang nakikita po natin, dumaraing ang maraming tao. Di ba? Katulad nung napanood po natin kanina, may narinig pa nga tayong sinasabi ng iba. Katulad nung binasa po nating nakasulat sa Biblia, pagod na raw po sila sa tindi ng mga kalungkutan na kanilang nararanasan. Maaaring na itatanong po ng iba, kapatid na Dindo, kung ano raw po ang dahilan. Kaya batbat ng kahirapan at ng suliranin ang mundo sa kasalukuyan. Ayan, oo, pakinggan po ninyo. At ganito po ang ating mababasa. Nakasulat po dito po sa Kawikaan, sa 1, sa 27 hanggang 28 at 25. Pakinggan po ninyo mabuti. Matinding ligalig ang darating sa inyo, na tulad ng isang malakas na bagyo. Mga suliranin ay hahampas sa inyo na tulad ng isang malakas na hangin. Ang inyong mga ligalig at kalungkutan ay magiging napakatinding pahirap sa inyo. Kapag ang lahat ng bagay na ito ay nangyari, hihingi ninyo ang aking tulong. Subalit hindi ko kayo tutulungan. Hahanapin ninyo ako, subalit hindi ninyo ako masusumpungan. Tumalikod kayo at hindi pinansin ang lahat ng aking mga payo. Tumanggi kayong tanggapin ang aking mga salita. Ayon po sa Biblia, kaya po dumarating sa mga tao ang napakatinding mga ligalig at kalungkutan na yun nga ang nagpapahirap po sa kanila dahil po sa kanilang pagtalikod at hindi pagpansin sa payo ng ating Panginoon Diyos. Kung ganon, mga kaibigan, ang mga suliranin po at ligalig ay dumarating po sa tao bilang parusa po sa nagawang kasalanan. Tiniyak po ng Diyos na matinding ligalig at mga suliranin ang hahampas sa mga tao na tulad po ng malakas na hangin. Ano pat ito po ay magiging napakatindian niyang pahirap sa kanila. Kung gayon, mga kaibigan, ay hindi na po natin dapat na ipagtaka kung ganyan po ang kalagayan ng buhay sa mundo. Dahil may mga tao na tinalikuran ang Panginoon Diyos maging ang kanyang mga salita. Kaya nga itinakwil at isinumpa sila ng Panginoon Diyos. Ang sabi nga po dun sa binasa po natin kanina, balikan natin kapatid na Jello. Ayun, sabi dito, hihingi ninyo ang aking tulong, subalit hindi ko kayo tutulungan. Hahanapin ninyo ako, subalit hindi ninyo ako masusumpungan. Mga kaibigan, sinikap po naming talakayin ito ngayon dahil may mga tao po na kapag hindi na makayanan ang bigat ng problema, ay nakagagawa po ng mga bagay na hindi tama. Kaya napakahalaga po, kapatid na Dindo, na maibahagi natin sa ating mga taga-subaybay kung paano po makakamtan o matatanggap ang napakahalagang tulong at saklolo ng Panginoon Diyos, lalo na po sa mga panahong mabigat ang problema. Kaya nga po, mga kaibigan, ito pong topic natin ngayon ay ipinasya po ng aming pamamahala sa iglesia na ibahagi po namin sa inyo. Sapagkat napakalaki po ng maitutulong nito lalo na sa sitwasyon nga ngayon ng daigdig. Di ba? Pakinggan po ninyo. At ganito po ang sagot dun sa tanong ng kapatid na Jello dito sa Apokalipsis sa 3 at ang talata po ay 10. Pakinggan po ninyo. Dahil matyaga mo akong sinunod sa kabila ng pag-uusig, kaya iingatan kita sa panahon ng matinding kapigatian at tentasyon na darating sa daigdig upang subukin ang bawat taong nabubuhay. Napansin po ba ninyo? Ang sabi po mismo ng Panginoon Diyos. Ang sabi niya, dahil matyaga mo akong sinunod sa kabila ng pag-uusig, kaya iingatan kita sa panahon ng matinding kapigatian. Kaya kailangan po talaga, mga kaibigan, na tanggapin at sundin ng tao ang Panginoon Diyos. Kahit po may mga kapigatian at kalungkutan, dapat po na ang tao matyaga pa rin po na sumusunod sa ating Panginoon Diyos.
Mapapansin po natin, mga kaibigan, na talagang hinahanapan tayo ng Panginoon Diyos ng pagsunod sa Kanya. Ipakatandaan po sana natin na dahil po sa hindi pagpansin at hindi pagtanggap ng tao sa mga salita at pagpapayo ng Diyos, kaya ang daigdig ay may kaligaligan na nagpapahirap sa buhay at pamumuhay ng tao. Kaya kailangan po ng tao ang pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Pero ang ibig po bang sabihin nito, mga kaibigan, kahit sino na lang na nagsasabing sumusunod sila sa Diyos ay makaaasa na po sa pag-iingat ng Panginoon Diyos? Abangan po ninyo at yan po ang sasagutin mamaya sa pamamagitan pa rin po ng Biblia sa amin pong pagbabalik. Mamalagi po kayong nakasubaybay. Mga kaibigan, maraming salamat po sa namamalagi ninyong pagsubaybay. Kanina po ay itinuro sa atin ng Biblia na kaya maraming kaligaligan sa daigdig na nagpapahirap po sa buhay at pamumuhay ng tao ay dahil po sa hindi pagpansin at pagtanggap ng tao sa mga salita at pagpapayo ng ating Panginoon Diyos. Kaya napakahalaga po na makita sa atin ng Diyos na tayo ay sumusunod sa Kanya. At yan nga po ang iniwan nating katanungan kanina, kapatid na Dindo. Lahat po ba ng nagsasabi na sumusunod sila sa Diyos ay makaaasa na po sa Kanyang pagtulong? Nilinaw po sa atin yan ng Biblia, mga kaibigan, yung tinutukoy ng mga matyagang sumusunod sa mga utos ng Diyos na pinangako ang Kanyang iingatan. Yan po ay binabanggit dito sa unang Samuel, sa 12, ang talata po ay 22. Pakinggan po ninyo. Hindi kayo pababayaan ni Yahweh, pagkat yon ang Kanyang pangako. Kayo'y hinirang niya bilang Kanyang bayan. Ang tinutukoy po, mga kaibigan, na hindi pababayaan ng Panginoon Diyos ay ang kabilang sa mga hinirang niya o ang mga kabilang sa Kanyang bayan. Ito po ang napakahalaga kung gano'n na matiyak ng tao. Itanong po natin sa ating sarili, di ba? Hinirang ba tayo ng Panginoon Diyos? Kaya kung marami man pong pinagsisikapan ng tao sa buhay na ito, pero ang lalo pong dapat pagsikapan ng tao ay mapabilang siya sa mga hinirang ng ating Panginoon Diyos. Sino po kaya sa panahong ito, kapatid na Dindo, na tinatawag na panahong Kristiyano, ang bayang hinirang ng Panginoon Diyos na pinangakuan pong iingatan at hindi pababayaan? Muli ay Biblia ang sasagot, ano kapatid na Jello at mga kaibigan. At ang sagot ay narito sa Kolosas sa 1, sa 12 hanggang 14, pakinggan po natin. At magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Binabanggit po rito ni Apostol Pablo na may mga ibinilang ang ating Panginoon Diyos na mga hinirang, na sila po ang magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Sino po sila? Ayon kay Apostol Pablo, sila po ang mga iniligtas ng Diyos sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat po sa kaharian ng anak o ng Panginoong Sokristo. Ano po ang natitiyak ng mga inilipat sa kaharian ng Panginoong Sokristo o ng mga hinirang ng Diyos? Narinig po ninyo, sila niya ang pinatawad sa mga kasalanan sa pamamagitan ng anak o ng Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, lalo na po sa mga palagiang nakasubaybay sa programang ito, tinalakay na po namin sa mga nakaraan na napakahalagang mapatawad ang tao sa nagawang kasalanan sa Diyos. Dahil kung hindi po ay pagbabayaran ito ng tao ng kamatayan. Ayon po yan sa Roma 6:23. At ang kamatayang tinutukoy ay ang walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Ayon naman po yan sa Apokalipsis 20:14. Kaya, para po mapabilang sa mga hinirang ng Diyos na siya rin pong pinatutunayan ng Biblia na magmamana ng kaharian, kailangan po muna na iligtas ang tao sa kapangyarihan ng kadiliman o kasamaan na naghahari po sa sanlibutan at ilipat po sa kaharian ng anak dahil po sa pamamagitan ng anak o ng Panginoong Hesukristo,
mapalalaya at mapatatawad na po ang tao sa mga nagawa niyang kasalanan. Binanggit po ninyo kanina, kapatid na din, doon po sa talatang inyo pong binasa na ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. Ano po ba ginawa ng Panginoong Hesukristo para mapatawad ang tao sa kasalanan? Pakinggan po ninyo at ganito ang sagot. Nakasulat po dito sa Efeso, sa 1, ang talata po ay 7. Na sa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Ayon po kay Apostol Pablo, ang mga napatawad ay ang mga natubos. Natubos po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang dahilan kaya maliligtas ang mga taong inilipat sa kaharian ng anak o ng Panginoong Hesukristo. Kasi natubos na po sila ng dugo ng Panginoong Hesukristo, kaya napatawad na po sila sa kanilang mga kasalanan. Ano po ang tinubos ng ating Panginoong Hesukristo at ano po ang ipinangtubos niya sa kanila? Pakinggan po ninyo, Biblia pong muli ang ating babasahin. Nakasulat po dito sa Gawa, sa 20, ang talata po ay 28. Ganito nakasulat. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng Kanyang dugo. Ang ipinantubos po ng Panginoong Hesukristo ay ang Kanyang dugo at ang Kanyang tinubos ay ang iglesia ni Kristo. Ito po ang kaharian ng anak o ng Panginoong Hesukristo. Dito po inilipat ng Panginoon Diyos ang hinihirang niya upang maging kanyang bayan. Mga kaibigan, napakahalaga po kung gayon ng iglesia ni Kristo. Sapagkat pinatunayan po sa atin ng Biblia na rito po ay may katubusan. Kaya may kapatawaran ng kasalanan. Kaya may kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Ang mga kaanib po kung ganon sa iglesia ni Kristo na sumusunod, naglilingkod at sumasamba sa Panginoon Diyos, sila po ang pinangako ang iingatan sa panahon ng matinding kapigatian at hindi pababayaan ng dakilang Diyos. Ito po mga kaibigan, ang napatunayan ng mga kapatid sa Iglesia ni Kristo sa kanilang buhay. Natupad po sa kanila ang pangako ng Panginoon Diyos sa kanilang mga hinirang o mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kapag dumating po sa buhay ang matitinding kapighatian, ay Kanya po silang iingatan. Panoorin po natin. Kaya nung nakilala ko po yung Iglesia ni Cristo at nakadalo po ako sa doktrina, doon po ako na buhay po ulit yung pag-asa ko. Nung ako po ay naging kaanib na sa Iglesia ni Cristo ay may pagbabago na po sa sarili ko. Malaki po yung pagbabago sa buhay ko nung naging Iglesia ni Cristo po ako. Marami pong nagbabago po sa buhay ko. Hindi na po ako mas madaling malungkot. Pag dumaan po ako sa mga pagsubok, hindi na po ako natitinag. Alam kong hindi naman po ibibigay ng Panginoong Diyos yung mga pagsubok na yan kung hindi natin kaya. Kung may mga pagsubok, una mo talagang lapitan yung Panginoong Diyos. Hingi tayo ng gabay po. Pagka mayroon pong pagsubok na dumaan sa akin, sa Ama po ako lumalapit. Sa Kanya po ako nagmamakaawa dahil alam ko po na ang Ama hindi po niya ako bibiguin. Alam ko po na patuloy niya akong lingapin at samahan. At alam ko po na lahat ng problema ay may solusyon pagka sa Diyos ka po lumapit. Wala na po akong ganong feelings na nagsusuicidal. Wala na po yun. Matagal na. Especially nung tumanggap po ako ng tungkulin bilang mang-aawit sa Iglesia ni Cristo. Ako po ay nagtatalaga na sa mga pagsamba. Naging matatag na po ang aking pananampalataya. Hindi po yung kung may pagsubok po tayo, mag-give up na tayo. Hindi po. Dapat po pala mas patatagin pa natin yung tiwala po sa Panginoong Diyos kasi siya lang din po yung makakatulong po sa atin. Ngayon, kung kakaharapin ko po yung mga suliranin or problema sa buhay, mas panatag, mas dapat mas maging masaya ka dahil alam ng Ama na makakaya mo. Kampante po ako na
meron pong talagang buhay na Diyos po na masasandalan po sa ganyang mga bagay po. Kaya nawala po sa isipan ko yung mga ganyang mga bagay na mawawarsiyak po dahil sa tulong po at awa ng Panginoong Diyos na pinalakas po niya ako dahil nandyan po siya palagi. Pagka meron pong pagsubok na dumaan sa akin ay lalo po akong tumatatag sa tulong at awa ng Panginoong Diyos po. Binigyan po ako ng payapang isipan at panatag na kalooban po. Higit sa lahat, yung kahit anong mangyari sa buhay mo, may Ama tayo na handang tumulong sa kung anumang uri ng sitwasyon meron ka sa buhay. Tama yung desisyon ko na aanib po ako sa Iglesia ni Cristo. Ibinabahagi po ng pamamahala sa atin kung paano natin dalhin yung buhay natin. Na sa iglesia, laging pinapaalala na ilagak natin yung buhay natin sa magagawa ng Ama para sa atin. Mga kaibigan, ang napanood po ninyo ay ang tungkol po sa karanasan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. At nakita po nilang malaking pagkakaiba ng kanilang buhay nung hindi pa po sila kaanib at ngayong sila po ay kaanib na sa Iglesia. Sa pagharap po nila sa mga suliranin at mabibigat na problema, ay iniingatan at tinutulungan po ng ating Panginoon Diyos. Bagamat naroon pa rin po ang pagsubok. Pero ang sabi po nila, kapatid na Dindo, ay hindi anya sila natitinan. Oo, dati ay nawawalan sila ng pag-asa, di ba? Pero ngayon, matibay na, di ba? Opo, at dahil nga po doon ay dahil sa meron silang nalalapitan. Pansinan natin yun, ano? Opo. Nung hindi pa nila nauunawaan yung katotohanan tungkol sa iglesia, tungkol sa tunay na Diyos, sabi, wala silang nalalapitan yun ang akala nila, di ba? Pero ngayon, naintindihan na nila. At kaya sinabi nila, may malalapitan na sila. Yun ang ating Panginoon Diyos. Kaya lahat ng mga suliranin na dumarating sa kanilang buhay, sumasampalataya na sila na ang lahat ng yun ay may solusyon. Kaya nawala na rin yung nararamdaman nila o feeling nila kapag may mga problema, yung isipang laging suicidal sila, wala na yun, di ba? Opo, at yung mga pagsubok o mga hirap na pinagdadaanan po, kung noon yun ay nagpapabigat ng buhay nila, ngayon nagpapatatag pa po. Yung pa nagpapatatag. Opo. At malaki po ang naitutulong ng mga aral ng Diyos na laging ipinapayo at itinuturo ng pamamahala sa loob ng iglesia na ang isa nga po sa mga laging itinuturo sa atin yung maglagak po ng pag-asa at pagtitiwala, pananampalataya sa magagawa po ng Diyos. At napansin natin, natuto sila ng pagsunod. Opo. O di ba yun nga yung naging problema nung ilan, di ba? Sa mga nandito sa mundo, di ba? Kaya nagalit ang Diyos dahil hindi pinapansin, hindi pinahalagahan ang mga utos ng Diyos. Pero itong mga nagpapatotoong ito, dahil sa natutunan nila yung halaga ng pagsunod at paglilingkod sa Panginoon Diyos, nadama nila yung pangako. Palibasa sila nga yung kabilang sa mga tinubos ng dugo ng Panginoon Kristo, kaanib sila sa Iglesia ni Kristo, nadama nila sa buhay nila yung pag-iingat ng Diyos. Opo. Bukod po dyan, kapatid na Dindo, ayon pa rin po sa Biblia, papaano pa po kaya nahayag sa buhay ng mga kabilang sa bayang hinirang ng Diyos o sa Iglesia ni Kristo na sumusunod sa kanyang mga utos ang kanyang pag-iingat at pagtulong sa kanila? Pakinggan po ninyo mga kaibigan, muli ay Biblia po ang ating babasahin na nakasulat po dito sa awit sa 91, 14 hanggang 15. Pakinggan ninyo. Ang sabi ng Panginoon, kung ang isang tao ay nagtitiwala, nananalig sa akin, ililigtas ko siya. Aking kakalingain, ipagtatanggol, ipagsasanggalang. Ang aking mga lingkod na sumasamba sa aking pangalan. Ang aking mga lingkod ay tatawag sa akin upang humingi ng saklolo at akin silang sasagutin. Ako'y sasa kanila kapag sila'y may kaligaligan. Akin silang sasagipin, ililigtas, at akin silang pararangalan. Mga kaibigan, ang Diyos po mismo may pahayag nito. Pangako po niya ito sa kanyang mga lingkod na nagtitiwala at nananalig sa kanya sa pamamagitan po ng laging pagsamba at pananalangin upang humingi sa kanya ng saklolo. Ang sabi po ng Panginoon Diyos, ililigtas ko siya.
aking kakalingain, ipagtatanggol, ipagsasanggalang. Ang aking mga lingkod ay tatawag sa akin upang humingi ng saklolo at akin silang sasagutin. Ako'y sasa kanila kapag sila'y may kaligaligan. Akin silang sasagipin, ililigtas, at akin silang pararangalan. Kaya nga po ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kahit po nakararanas ng mga problema sa buhay, pero hindi po sila nawawalan ng pag-asa. Tulad po ng napanood natin kanina. Nadama po nila ang pag-iingat ng Panginoon Diyos sa panahon ng matitinding kapighatian. Kaya kahit po nakararanas ng mga problema, pero hindi po sila tumitigil. Hindi rin po sila nagsasawa sa pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Mga kaibigan, ganito po, ipadarama ng Panginoon Diyos ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga hinirang, lalo na po sa panahong ito ng matitinding kapighatian. Sana po, ito po ang madama at maranasan nating lahat sa paraang magkasama-sama na po tayo sa Iglesia ni Cristo upang sama-sama din po nating tanggapin ang ipinangako ng Diyos na pagtulong at pag-iingat, lalo na po sa panahon ng matitinding suliranin.